Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Alea Dalundong and this is the continuation of chapter 23, which is ang title na to is Martyrdom at Bagumbayan. So, let's have a short discussion first about the martyrdom at Bagumbayan. Si Dr. Jose Rizal ay tinuring na isang martir dahil isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Kahit hindi siya lumaban gamit ang mga armas, ang kanyang mga isinulat, lalo na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay nagmulat sa mga Pilipino tungkol sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Dahilan para siya ay aristohin, litisin at hatulan ng kamatayan. Ang Bagumbayan, ngayon ay tinatawag nilang Luneta o Rizal Park, ay ang lugar kung saan binaril si Rizal ng firing squad ng mga Espanyol. Ito ang naging simbolo ng kanyang kabayanihan at sakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Dahil dito, tinawag siyang martir ng Bagumbayan at ang kanyang kamatayan ang nagbigay inspirasyon sa mga revolusyonaryo na ipagpatuloy ang laban para sa ating bansa. So, hindi ko na babasahin yung laman ng PPT but instead, i-explain ko na lang sa inyo para mas lalo nyo maintindihan kung ano bang nangyari sa araw na yun. So, around 6:30 a.m., December 13, 1896, the Death March was about to begin. Ginawa nila ito sa Fort Santiago. If you are familiar sa Fort Santiago, this is the place kung saan naganap ang mga malalagim na trahedya sa mga kapwa natin Pilipino at kay Rizal. Ngayon ay ginawa na rin nilang museum at dinadayo ng mga karamihan para ibahagi sa kanila kung ano ang nangyari sa panahon dati. So, the advance guard of 4 soldiers with drawn bayonets moved a few meters behind. Rizal walked calmly with his defender, Lieutenant Tavil V. Andrade. Sa kabilang side naman, ang dalawang pare na si Padre March at Padre Villa Clara. At marami pa, kasama ang mga Guardia Civil kung tawagin nila. Meaning to say, lahat sila ay kasama ni Rizal to Death March. Kasama ni Rizal ito sa Death March to Bagumbayan. They are marching with Dr. Jose Rizal and people are watching him. Pero si Rizal ay kalmado lang na parang handa na siyang harapin ang mga hatol sa kanya. Rizal was dressed elegantly in black and black suit, black necktie, black hat, black shoes, and white vest. So habang nagmamarch si Rizal, ito ang suot niya sa araw na iyon. His arms were tied behind him from elbow to elbow, but the rope was quite loose to give his arms freedom of movement. From his right arm naman, dangled a small black rosary. So basically, habang naglalakad si Rizal ay yung mga kamay niya ay nasa likod niya habang nakatali ito hanggang braso niya. But then, hindi naman ito masyadong mahigpit para makagalaw din naman siya at para hindi masyadong masaktan ang mga braso ni Rizal habang nasa march. Samantalang, ang nasa right arm naman niya ay merong nakasabit na black rosary which is nakaka-amaze lang naman kasi although na patungo na ito sa kamatayan niya, hindi niya pa rin kinakalimutan ang pagiging religious person niya which is ito ay natutunan niya sa kanilang tahanan sa kanilang tahanan natutunan niya talagang maging religyoso, pero ito ay specifically ay tinuro ng kanyang ina na si Señora Teodora Alonso. To the muffled sounds of the drums, the cavalcade somnolently marched slowly. Kasama ang mga inspectors sa grupo ng mga nakalinya sa march na nagmula sa street ng Fort Santiago up until the Plaza del Palacio in front of Manila Cathedral. So everybody seemed to be out of Bagumbayan. Ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga tao ay nasa labas ay para tumipon at panoorin ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal na tinatawag nilang isang martir. So, while passing the plaza, Rizal recognized a young lawyer friend. Ito ay si Eduardo Gutierrez Rapide. Siya ang unang tao na nakilala niya sa dapitan.
When he saw his friend, ang ginawa niya ay he bow his head lightly and recognition as the latter tipped his hat. So going through the narrow Postigo gate, one of the gates of the city wall, the cavalcade reached the mill cone, which is ngayon ay Bonifacio Drive na kung tawagin. This place is deserted sa panahon dati. So Rizal looked at the sky at sinabi niya sa isang pare na si Padre Francisco de Paula Sanchez, sabi niya dito ay, "How beautiful it is today, Father. What morning could be more serene? How clear are Corregidor and the mountains of Cavite. On mornings like this, I used to take walk with my sweetheart." So sinabi ni Rizal ay tila mas na-appreciate niya ang umagang na iyon at iniisip niya yung mga ganitong araw ay kasama niya ang kanyang iniibig na si Leonora Rivera. So si Leonora Rivera ay siya ang pinakaminamahal ni Rizal at ang kanyang matagal na kasintahan. Madalas silang na magtanghalian o maglakad-lakad sa Melcone at iba pang mga pook sa Maynila bilang bahagi ng kanilang pag-iibigan. So, imbes na iisipin ni Rizal ang kanyang kamatayan, mas inisip niya pa yung mga moments niya doon na kasama si Leonora Rivera. While passing in front of Ateneo, he saw the college tower above the walls. Napatanong siya kay Padre Sanchez, "Is that the Ateneo, Father?" At ang sagot naman ni Padre Sanchez ay, "Yes." Lately, Rizal said, "I spent 7 years there," which is nagpapahiwatig kung gaano niya tinatreasure ang Ateneo, kung saan siya ay nakapag-aral mula 1877 hanggang 1882. So, nang makarating sila sa Bagumbayad Field, the inspectors ay gumawa ng huge crowd square na ginawa ng mga Guardia Civil mga soldiers, pero ang tawag nila dati dito ay Guardia Civil. So, the cavalcade entered this square and Rizal walked serenely to the place kung saan siya ay inutusan na tumayo doon. So, it was grassy lawn by the shore of Manila Bay between two lampposts. Nagpaalam si Rizal sa kanyang mga kasama na sina Padre Villaclara, Padre March at ang kanyang magiting na tagapagtanggol na si Taviel de Andrade. Nagpaalam siya dito by shaking hands kahit na nahihirapan siya dahil sa pagkakatali ng kanyang kamay sa kanyang likod. Binasbasan din siya ng isang pare na si Padre Vicente Balaguer at pinahalikan ang krosipiho. Rizal bowed his head and reverently kissed it. Si Padre Vicente din ang huling humalik sa kamay ni Rizal bilang tanda ng respeto at pagpaparangal. After that, si Rizal ay nung babarilin na si Rizal ay humiling siya na nakaharap ito sa mga sundalo. Ngunit hindi siya pinagbigyan dahil sa istriktong pagsunod ng komandante sa utos na ibinigay sa kanya. When Rizal turned his back to the firing squad, si Dr. Ruiz Castillo, isang doktor ng Espanyol, ay nag-request siyang tumingin sa pulso ni Rizal. At laking gulat nito na normal ang kanyang pulso, na siyang nagpapakita na hindi takot si Rizal sa kanyang kamatayan. The death rattles of the drums filled the air. Above the drum beats ay may sumigaw ng fire. Sa pagkakabaril sa kanya at pagpasok ng bala sa kanyang katawan, siya ay napatumba sa lupa and his face is upward rising the sun. It was exactly 7:03 a.m. Sa edad na 35, 5 months at 11 days, he died, as he described in his farewell poem. Nagsaya ang mga Espanyol sa pagkamatay ni Rizal at nagsigawan ng Viva España. Sa Ingles ay Long Live Spain. Sa Tagalog naman ay Mabuhay Espanya. Dahil isang malaking tagumpay sa kanila ang kamatayan ng isang pinakamahigpit nilang kaaway. Nagpatugtog sila ng banda ng March of Cadiz. Sobrang saya ng mga Espanyol at ang mga Pilipino naman ay sobrang lungkot sa nangyari. Ngunit hindi alam ng mga Espanyol na ito
na ang pagkamatay ni Rizal ay siyang naging pundasyon ng bansang pagnagsasarili. Ang kanyang mga naisulat ay nag-udyot sa nasyonalismong Pilipino at naghawak ng landas para sa rebolusyon ng Pilipinas. Spain would collapse, a fitting retribution of God for her colossal blunder in executing the greatest Filipino hero. Para sa mga Espanyol, namatay si Rizal on December morning as a traitor, but for the Filipinos, he lives as evermore martyr to the Filipino freedom.